Humingi ng paumanhin ang Israel sa Armed Forces of the Philippines dahil madidelay umano ang kanilang pag-deliver ng mga kagamitang pangdigma na binili sa kanila ng Pilipinas dahil sa kinakaharap umano nilang kaguluhan ngayon. At sa ibang balita, maraming mga bansa ang nagalit kay US President Donald Trump matapos nitong palayasin si Ukrainian President Zelensky sa gitna ng kanilang meeting. Inamin din ni Zelensky na mahihirapan umano sila ngayon na harapin ang mga puwersang Ruso dahil sa wala ng suporta mula sa Amerika. Dahil sa mga yan ay natuwa naman ang Russia at sinabing sa wakas ay nakakuha ng tamang sampal si Zelensky at tinawag din itong baboy si Zelensky. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, ang Israel ay nagdagdag ng puwersa sa West Bank upang tugisin ang mga PIG o Palestinian Islamic Jihad na isang teroristang grupo. Makikitang pumasok na sa lugar ang mga convoy ng Eitan 8x8 na isang armored personnel carrier. Ang Pilipinas ay kumuha din ng ganitong klaseng armored personnel carrier sa Elbit system ng Israel. Ngunit ang napili ng Pilipinas ay ang Guarani na isang 6x6. Naihatid na ng Israel sa bansa ang unang batch ng 6x6 APC noon pang nakaraang taon at ang naunang 5 na APC ay gumawa ng kanilang unang pampublikong pagpapakita sa isang seremonya sa Tarlac. 28 Guarani 6x6 APC ang binili ng Pilipinas sa Israel na nagkakahalaga ng $46 million deal na nilagdaan noong 2020. Ngunit ang Israel ay humihingi ng paumanhin sa Pilipinas dahil magkakaroon umano ng delay ang kanilang pag-deliver sa bansa dahil uunahin muna nila ang kanilang pangangailangan sa ngayon dahil nahaharap umano sila sa giyera. Ang Israel ngayon ay patuloy ang mga operasyon sa Southern Lebanon at Gaza at tila naghihintay rin ng posibleng bakbakan kontra HTS kung saan nauna nang nagbigay ng babala ang Israel na poprotektahan ng Israel ang mga Druze at kung magkakamali umano ang HTS na galawin ang mga Druze sa Southern Syria ay maglulunsad umano ang puwersa ng IDF ng opensiba. Kaya tinitingnan na ito malamang ang dahilan kung bakit maaantala ang pag-deliver ng Israel sa bansa. Sakali kasing magkagulo uli, ay gagamitin ng Israel ang mga armored personnel carrier na ito upang mabilis na makapag-deploy ng puwersa. Kaya malamang na nakafocus sila sa paggawa ng mga APC para sa kanilang mga militar. Ang pangunahing armas nitong 6x6 APC na binili ng Pilipinas ay mayroong 30mm MK44 Bushmaster 202 cannon. Kasama rin dito ang mga smoke grenade launcher, infrared, thermal at night vision electronic sights. Nagtatampok din ito ng isang remote control stabilized Rimac turret at may top speed na 100 km/h. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagtitiwala ang Israel sa grupong HTS lalo pat lumapit ito sa Turkey, isang bansang makapangyarihan na kaaway din ng Israel. At bali-balita na tuturuan din ng Turkey ang mga HTS kung paano gamitin ang mga natitirang fighter jets ng rehimeng Assad kung saan marami sa mga ito ang winasak noon ng Israel. At sa ibang balita naman mga kabayan, maraming tao ang naglabas ng galit kay US President Donald Trump dahil sa tila pagpanig nito kay Russian President Vladimir Putin kung saan biglang itinigil ni US President Trump ang usapang pangkapayapaan nila ni Ukrainian President Zelensky sa White House at pinalayas nito si Zelensky dahil sa kanilang matinding sagutan na hindi inaasahang mangyayari. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Matagal nang kritiko si US President Trump sa bilyong-bilyong tulong ng Amerika para sa Ukraine matapos itong salakayin ng Russia noong February 2022. Kaya't nangako si Trump noong tumatakbo pa lamang siya bilang Pangulo na tatapusin niya ang digmaan sa lalong madaling panahon kapag siya ang nanalo sa pagkapangulo.
At nang makaupo na si Trump bilang Pangulo ng Amerika noong February 12 ay nakipag-usap si Trump kay Russian President Vladimir Putin upang simulan ang negosasyong pangkapayapaan nang hindi alam o hindi kasama ang Ukraine sa nasabing usapan. Isang hakbang ni Trump na kaagad namang ikinagalit ng Ukraine at ikinugulat din ng mga bansang sumusuporta sa Ukraine. Para maresolba ay inimbitahan ni Trump si Zelensky na pumunta sa Amerika para sa isang meeting at doon na sumiklab ang sagutan ni Trump at Zelensky sa panahon ng meeting sa Oval Office, White House. Hindi makapagpaliwanag si Zelensky ng maayos sa gusto nitong mangyari dahil binabara kaagad ito ni Trump. Nagbanta si Trump na ganap na aabandonahin ang Ukraine kung hindi sasang-ayon si Zelensky sa kanyang mga tuntunin sa kapayapaan. Inakusahan din niya si Zelensky na hindi man lang nagpasalamat sa mga hakbang ng Amerika para maresolba ang giyera. Habang tumitindi ang sagutan ni Trump at Zelensky ay itinigil na ni Trump ang usapan at hiniling na lumayas si Zelensky sa White House. Sinabi rin ni Trump kay Zelensky na hindi umano siya mananalo sa Russia, na tila ba pinipilit ni Trump na lumhod o sumuko na lang si Zelensky. Your country is in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Sinabi naman ng ilang mga political analyst na ang nangyaring pagpapalayas ni Trump kay Zelensky ay makakaapekto sa Ukraine at maaaring gipitin ng Amerika ang Ukraine at bawasan ni Trump ang mga ipapadalang armas sa Ukraine na inaprubahan ni Joe Biden bago ito bumaba sa pwesto. Lumabas si Zelensky sa White House na masama ang loob. Sa isang interview ng Fox News matapos ang sagutan, inamin ni Zelensky na magiging mahirap umano para sa Ukraine na pigilan ang pagsalakay ng mga puwersang Ruso nang walang suporta ng Amerika, lalo pat gumagamit na ngayon ang Russia ng mga malalaking missiles nito. Idinagdag din niya na naniniwala siya na ang relasyon ng Ukraine at Amerika ay maaaring mailigtas, ngunit gusto niyang si Trump ay higit na pumanig sa Ukraine dahil hindi naman umano sila nagsimula ng gulo. Nananahimik kasi ang Ukraine nang bigla itong atakihin ng Russia noong February 2022 kung saan maraming nawasak na gusali at nadamay na mga sibilyan. Nang makauwi na si Zelensky ay nagpost ito sa kanyang social media kung saan sinabi nitong salamat Amerika, salamat sa inyong suporta, salamat sa pagbisitang ito, salamat sa POTUS, Kongreso at mga mamamayang Amerikano. Kailangan umano ng Ukraine ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kaagad ding nagpost ang tagapagsalita ng Russia na si Dmitry Medvedev. Anya, ang bastos na baboy sa wakas ay nakakuha ng tamang sampal sa Oval Office sa White House. At tamaan niya si US President Donald Trump na ang rehimeng Zelensky ay nagsusugal-an niya sa World War III. Ang European Union naman ay naglabas naman ng mas malakas na pahayag na lumilinaw na kini-question nila ang pamumuno ng Amerika sa Transatlantic Alliance sa pagitan ng kapangyarihan ng Europa at Amerika. Kaya't mahigit 12 ng mga pinuno ng bansa sa Europa ang nakatakdang magpulong sa London sa Linggo upang talakayin ang digmaan sa Ukraine, isang espesyal na European Summit na nakatuon sa kanilang suporta sa Ukraine. Bago gisahin si Zelensky ng US President at Vice President ay kinestyon muna siya kung bakit hindi ito nagsusuot ng suit. At dito ay sinabi niyang magsusuot lamang siya ng suit kapag natapos na ang giyera. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have Union such. office. I will wear costume after this war will finish. Yes, maybe